Magandang umaga sa lahat at sa lahat din ng naming kapatiran na nariyan sa kanilang mga tahanan o saan man kayo naroroon. Binabati ko po lahat ng magandang umaga. Sa oras na ito ay hayaan po natin na buksan po natin ang ating puso't isip at i-enjoy po natin ang ating mapapakinggang aral ngayong umaga. Sapagkat sadyang napakaganda, napakahalaga ang ating pag-uusapan ngayong umaga. May kinalaman ito sa ating kasalukuyang sitwasyon. Katatapos lamang ang eleksyon, may kinalaman po ang ating pag-uusapan. Okay? Sa ating kasalukuyang sitwasyon dito sa ating bansa. Okay? So tayo po muna ay manalangin. Dakilang Ama, dalangin ko nga po, O Diyos, ang inyong Espiritu, ang siyang manguna sa aming kalagitnaan, sa aming pakikinig. Bigyan po, O Diyos, kami ng pangunawa na nagmumula sa iyo. At dalangin ko rin po, O Diyos, ang inyong gabay sa aking pagbabahagi ng inyong kalooban. Panginoon, salamat po sa iyong napakahalagang kaalaman o pagkain espiritual ngayong umaga. Pinupuri ka namin, sinasamba sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Okay. So, kung maaari po ay ating i-share. Keep on sharing this message to your loved ones, to your FB friends. Okay? So, atin pong ibahagi ito. Kung sakasakali naman po na mapanood nyo rin po ito ng delayed telecast, please let us help our FB friends regarding this topic we are about to receive this morning. Keep on sharing. Okay? So, ang ating pag-aaralan ngayong umaga ay ang tamang pagtrato sa ating mga namamahala. Okay? So, the right way in treating all who are in authority. Okay? So, ngayong umaga ay atin pong pakatandaan ang kalooban ng Diyos patungkol sa ating pagtrato sa lahat ng mga nasa pamamahala. Okay? Meron po tayong 4 na bagay na kung saan matutunan po natin ang tamang pagtrato sa mga lahat ng namamahala. Okay? Ito po yung 4. Sa pamilya, may namamahala po dyan. Sino namamahala? Yung tatay at ang nanay. At sa workplace, sino po namamahala dyan? Yung mga nakatataas sa atin, yung mga boss. Okay? Mga bosses natin. Mga boss. Okay? At kung tayo man ay nasa eskwelahan, ang namamahala sa eskwelahan. Okay? Pangatlo ay ang church. Meron po namamahala dyan. Ayun nga po yung pastor at ang kasama ng mga leaders. Okay? At yung huli po ay yung gobyerno. Paano po tayo itrato ang lahat ng mga namamahala. So, umpisahan po natin sa family. Doon po sa Ephesians chapter 6 verse 1, ang sabi po doon ay, obey your parents. Pinag-uutos ng Panginoon na ating sundin ang ating mga magulang dahil sila ang namamahala sa atin. Doon po sa verse 2 ng Ephesians chapter 6, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Sabi po dito ay parangalan
ang iyong ama at ina na ito yung unang utos na merong kalakip na pangako. Ang sabi po diyan, kapag atin pong ito ginawa, yung ating pagsunod, pagpaparangal, mataas na respeto sa kanila, ang pangako po ng salita ng Diyos ay tayo ay sasagana at hahaba ang ating buhay. Wow! So, napakahalaga na matutunan po natin ito. Alam nyo, kapag hindi po natin ginawa ito, magulo ang pamilya at hindi ito nakakatulong sa ating mga magulang. Magdaramdam po sila, mabigat ang kanilang kaisipan, ang kanilang kalooban, baka ito pa ang sanhi ng maagang pagkawala nila sa atin. Kung tayo ay nagbibigay ng sama ng loob ng dahil sa ating maling pagtrato sa kanila. Okay? So, napakahalaga ang sabi pa nga dun sa Colosas 3:20, obey your parents in all things. Wow! Susundin natin ang ating mga magulang sa lahat ng bagay. Iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Minsan, may mga bagay na mahirap sundin sa ating mga magulang dahil iba yung takbo ng ating isip. Pero nais kong sabihin sa bawat isa sa atin, dahil ako ay magulang na rin ngayon, hindi nila alam ang lalim sa aking mga anak. Okay? For instance, sa aking mga anak, may mga bagay minsan na hindi nila kaagad sinusunod. Pero kami mag-asawa, kaya ito'y aming sinasabi dahil sa aming lawak ng aming karanasan bilang magulang nila, hindi nila ito lubos na maunawaan. Pero ang pinakamahalaga nito, dapat sumunod lamang ang mga anak sa mga magulang dahil merong reasons why you ought to obey. Kailanman walang magulang na ipapahamak ang kanyang mga anak. Okay? Ngunit kung alam na alam mo din naman ang salita ng Diyos na ang inutos ng iyong magulang ay laban sa kalooban ng Diyos, that's the time na kausapin mo sila at sabihin mo ang kalooban ng Diyos sa kanila para ikaw ay makatulong din sa kanilang paunawa. Okay? Kung sakasakali na ang kanilang pinag-uutos ay alam na alam mo na laban sa kalooban ng Diyos. Ngunit ang utos ng Panginoon, obey your parents in all things. Kapag alam mo din naman na ang kanilang sinasabi ay pawang sa ikagaganda, sa ikalulugod, ikauunlad ng iyong buhay, kailangan ito'y sundin natin. Okay? At kung hindi mo man maunawaan ang dahilan, sumunod ka lamang dahil ang kanilang nais ay mapaganda ang iyong buhay. Okay? So, yun po ay patungkol po sa family. Let us obey and honor our parents dahil meron itong pangako, pagpapala o reward na galing sa ating Panginoon. Sasagana ang ating buhay at hahaba ang ating buhay. Okay? So, number 2, how to treat those who are in authority. Yung pangalawa ay sa workplace o sa ating mga pinapasukan. Kasama na rin dito, kung ikaw ay estudyante, yung eskwelahan na yung pinapasukan. Paano po natin itrato ang namamahala sa ating job, namamahala sa ating workplace, o namamahala
sa eskwelahan kung ikaw ay estudyante. Ang sabi po doon sa Ephesians chapter 6 verse 5, be obedient with fear and trembling in singleness of your heart as unto Christ. Sundin ninyo ang inyong mga bosses, mga boss, o mga amo dito sa lupa na may buong paggalang, takot at katapatan na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo iyan. Okay? So, ang sabi po doon sa, kung ating itutuloy, sa verse 6 ng Ephesians chapter 6. Okay? Tuloy po natin. Gawin ninyo iyan na may nakakakita man o wala. Hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumunod sa kalooban ng Diyos. Sa ating pagtatrabaho o pag-aaral, hindi lang tayo kikilos dahil sa may nagbabantay sa atin. Hindi lang tayo nagtatrabaho ng wasto nang dahil merong nakatingin sa atin. Ang turo ng Panginoon ay ito. Gawin ninyo iyan, may nakakakita man o wala. Hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, maging siya man ay alipin o malaya. Meron akong bayaw, okay, sa asawa ng aking ate. Nag-umpisa siya sa mababang position doon sa Bureau of Soil, Region 2. Ang matatandaan ko noon na position niya ay parang secretary. Okay? Yung doon sa loob ng opisina, kumbaga, siya yung utusan. At nung siya yung na-lay off, naging guard siya. Okay? Kaya siya naging guard, inabsorb din ng Bureau of Soils, dahil nung siya ay namamasukan bilang casual doon sa kanyang mababang position. Ginampanan niya yon ng may katapatan, masaya, at buong sipag na nagtatrabaho. Nung siya na-lay off, nirekomenda siya ng mga boss na siya'y naging parang guard doon sa opisina ngayon. At in-advisean siya na mag-aral, magpatuloy sa pag-aaral. So habang siya'y nagtatrabaho, nang dahil sa nagustuhan siya, dahil ginagawa niya ang nakasaad dito sa ating binasa, nagtapos siya. In short, inabsorb siya ulit nung merong bakanteng position. Ginawa niya ng buong tiyaga, buong puso, masaya, may nakakakita man o wala. Ginawa niya ayon dito. Alam niyo ba, nag-retire siya as disbursing officer. Tinaas, nagtinaas, nagtinaas. Tama po ang sabi ng salita ng Diyos. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, maging siya man ay alipin o malaya. Meron din po akong bayaw sa Australia. The same story. Ginagawa niya, ginagampanan niya ang kanyang pagtatrabaho. Nag-umpisa din po siya ng parang engineering assistant. Okay? Nag-aral pa siya doon sa Australia para lamang maging angkop doon sa kanilang requirements, doon sa kanyang pinapasukan.
After na siya rin ay nagtapos, further studies po doon mismo sa Australia, inabot po niya yung pinakamataas na position doon sa department na yon, sa engineering department. Ano itong sinasabi ko? Ang kwento niya ay ginagawa niya higit doon sa required. Kumbaga, pinagbubuti niya ang kanyang pagtatrabaho. Ginagamit niya ang salita ng Panginoon. Siya po isang pastor, siya isang bishop, pero nagtatrabaho po siya doon. Ano yung ibig kong sabihin? Once na gagamitin mo itong ating pinag-aaralan, gabay ng iyong pagpapasakop, paggalang sa iyong boss, at ginagawa mo ang iyong pagtatrabaho na parang sa kay Kristo ka nagtatrabaho, ang sabi ng banal na kasulatan, you will receive the reward na nais ng Panginoon sa iyong pagtatrabaho. Kaya ito po yung itinuturo ng Panginoon sa atin. Paano po natin itrato ang mga boss natin sa ating mga pinapasukan? Mga amo natin, saan man tayo nagtatrabaho. Kung sa eskwelahan, magpasakop ka sa teacher mo, magpasakop ka sa rules ng school. At tiyak yan, gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ni naman, maging siya man ay alipin o malaya. Ano man ang iyong kinalalagyan, kapag ginawa po natin ito, ang pagpapasakop, paggalang, pagtatrabaho, may nakakakita o wala, tiyak ang iyong reward. Dahil tiyak ang reward na galing sa Diyos, sapagkat nagtatrabaho ka na parang kay Kristo ka, sa Panginoon ka nagtatrabaho. Doon po sa number 3, ito naman ay sa church. Paano mo dapat itrato ang iyong pastor? Paano mo dapat itrato ang assigned leader sa iyo? Okay? Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Sa Hebrews 13:17, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutan, mangalaga sa inyo, at mananagot sila sa Diyos. Ukol dyan, kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi sila'y mamimighati at hindi ito nakakabuti sa inyo. Ito yung utos ng Panginoon sa bawat Kristiyano sa loob ng iglesia. Paano mo itrato ang namamahala sa church na iyong kinabibilangan? Ang utos ng Panginoon ay ito, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Mananagot sila, sila'y may pananagutan, mangalaga sa inyo. Ang mga pastor, ang mga leaders, assigned sa bawat isa, ito ay ibinigay ng Diyos para mangalaga, hindi yung saktan ka o wasakin ang iyong buhay, kundi para ikaw ay ma-disciple, para ikaw ay lumago sa pagmamahal, sa paglilingkod, sa lumago sa iyong kaalaman, paglilingkod at pagmamahal sa Panginoon. At ano sabi ng banal na kasulatan? Kami ng mga pastor ay merong pananagutan. Kung ikaw ay hindi lumago, kung ikaw ay hindi magiging kaaya-aya sa Diyos, higit sa lahat, may pananagutan kami kung ikaw ay mapahamak. Kung kaya't ito'y turo ng Panginoon sa mga namamahala, paano natin itrato ang pastor? Magpasakop. Okay? Tulad din yan ng isang magulang. Minsan may mga bagay na hindi mo maunawaan. Pero ang mahalaga nito, basta magpasakop ka lang na magpasakop. Dahil may tinatawag na paghuhubog. May tinatawag na discipleship. Ibig sabihin nitong discipleship na ito ay dinidisiplina. May mga bagay na dapat mabago tayo sa ating kaisipan, mabago sa ating kilos, mabago yung ating karakter. Okay? Kaya ang utos ng Panginoon ay basta magpasakop ka lang na magpasakop. Dahil ang tanging hangad ng pastor ay tayo'y
magiging kalugod-lugod, kapakipakinabang sa harap ng Diyos, mapagpapala at maging kagamit-gamit ang ating buhay, sapagkat kung hindi po tayo lumago o ma-disciple o mahubog, paano na lang ang mga tao na nakapaligid sa atin na nararapat din makikilala, maligtas at mapagpala. Kung kaya't ang simbahan ay para din yan sa tayo ay nasa loob ng tahanan o loob ng eskwelahan. Walang ibang adhikain, walang ibang tungkulin ng isang pastor, kundi ang bawat Kristiyano ay lumago, bawat Kristiyano ay magiging alagad ng Panginoon, madisiplina, mabago, at higit sa lahat, nais ang pastor, ang bawat Kristiyano ay maging handa sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Okay? Kaya, ito yung utos ng Panginoon. Paano natin itrato ang ating leader, ang ating pastor sa isang simbahan? Tayo po'y magpasakop. Amen? So, huwag po natin tutularan ang nangyari dun sa panahon nila Moises na ang kanilang sinasabi ay ganito. Moises, sa iyo lang ba nangungusap ang Diyos? They rebelled against Moises. They rebelled against the authority given by God for them to be discipled, for them to be guided. Ano po nangyari? Ilan sa kanila ay nagkaketong, ilan sa kanila ay napahamak. Binuka ng Panginoon ang lupa para ilibing ang mga suwail, ang mga rebelde. Okay? So, kaya pinag-uutos ng Panginoon na may mataas na disiplina ang Panginoon sa simbahan. Okay? Dahil ang simbahan ang tanging pag-asa ng Panginoon para maging instrumento sa ikaliligtas ng maraming tao. Okay? Kaya, pangatlo, paano po natin itrato ang ating mga leaders sa church? Ang sabi pa nga ng salita ng Diyos, double honor. Kung sa magulang mo ay honor your parents, pagdating sa mga pastor, ang sabi ng salita ng Diyos, double honor. Okay? Dobleng pagpaparangal, dobleng pagsunod. Bakit? Kasi ito ay may kinalaman na sa buong kalooban ng Diyos sa ikaliligtas ng iyong sarili at ikaliligtas ng mga tao na iyong maaabot. Okay? Kaya ito po ang nais ng Panginoon na gawin ng bawat Kristiyano. Igalang, sumunod, dahil ito'y ginagawa natin para sa Diyos. Amen? Okay. So, dito po tayo sa huli. Sa government. Paano po natin itrato? How do we treat those who are in authority? So, nabanggit ko po sa inyo kanina na katatapos lamang ng ating eleksyon at sa June 1 ay mag-uumpisa na ang pamamahala ng mga bagong halal na inilagay ng Diyos sa iba't ibang posisyon. Okay? May tinatawag tayong local government and the national government. Paano natin itrato ang mga nasa pamahalaan? Doon po sa Romans chapter 13, ganito po natin itrato ang mga nahalal, ang mga iniluklok ng Diyos sa mga position na kanilang kinalalagyan. Sabi po ng Romans 13, verse 1, and this is up to verse 7, every soul, bawat kaluluwa, be subject unto the higher powers. Magpasakop ang bawat kaluluwa sa pamahalaan. For there is no power but of God, the power that be are ordained of God. Sapagkat ang bawat
kapangyarihan ay ito ay inordina o galing sa Diyos. Nagmula sa Diyos ang authority. Okay? Ang unang utos ng Panginoon, how to treat our government officials for us to submit, magpasakop. Okay? Magpasakop ang bawat nilalang sa pamahalaan. Verse 2, whoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God. Kapag hindi ka nagpasakop sa inilagay ng Diyos sa bawat posisyon na ito, ang Diyos ang hindi mo pinagpapasakupan. Kapag ikaw ay sumuway sa mga inihalal, ay sa Diyos ka sumusuway. Okay? And they that resist shall receive to themselves damnation. At kapag hindi ka nagpapasakop at ikaw ay sumusuway, may kaparusahan na kalakip. Okay? May kaparusahan darating sa iyo. So, sa verse 3, for rulers are not a terror of good works. Ang mga namamahala, ang sabi dito, ay hindi sila nariyan para lang basta magparusa sa masasama. Wilt thou then not be afraid of the power, do that which is good, and thou shalt have praises of the same. Ang mga namamahala, pinaparusahan ang mga gumagawa ng masama, sabi niya. Ngunit ang gumagawa ng mabuti ay kanya naman pinararangalan. Okay? Yan po ang sabi ng verse 3. So para hindi po tayo makaranas ng pagpaparusa, huwag po tayo susuway. Dahil sa oras na tayo ay sumuway, nariyan sila para bigyan tayo ng disiplina. Dahil ang sabi nga po doon sa nauna, ang pamahalaan, ito ay itinatag ng Diyos na ang bawat kaluluwa ay dapat magpasakop sa pamahalaan. Okay? Kapag kinakalaban natin ang pamahalaan, ang sabi po dito, hindi yung tao na naroon sa posisyon na yung kinakalaban, kundi yung nagtatag, the one who ordained, yung nagtatag ng gobyerno. At anong sabi dyan sa ating binasa? Ang bawat gobyerno ay itinatagyan ng Diyos. Sa Diyos nagmula. Okay? Verse 4, for He is the minister of God to thee for good. So ang bawat namamahala, ito ay lingkod ng Diyos. Ako naman ay nananawagan sa lahat ng mga nasa katungkulan. May babala ang Diyos sa inyo. Huwag kayong lalabag sa Diyos. Sa lahat ng nanunungkulan, hindi lamang sa gobyerno, kundi tayo, mga magulang, na nanunungkulan bilang lingkod ng Diyos sa ating pamilya. Tayo, o kayo, na mga boss sa mga opisina, boss ng kumpanya, may mga tao na inyong sinasakupan. Kailangan, mga magulang, mga boss, mga nanunungkulan sa gobyerno, mga pastor, mga leaders sa church, kailangan lahat tayo na may hawak na position, lahat tayo na may mga tao under us, napakahalaga na magbasa tayo ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay ito ang kalooban ng Diyos para sa kapayapaan, para sa kaunlaran. Naririto ang utos, ang rules, ang principles for a better company, for a better government,
for a better family, or for a better citizen. Napakahalaga na ang bawat tao ay matuto sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin para sa ikaunlad, ikapapayapa, ikapapanatag ng pamilya, ng kumpanya, ng government, at ng church. Okay? So, kaya ko po ito nabanggit. Paano ka mamamahala ng tama kung hindi mo alam ang righteous living, righteous ruling, or righteous way of life? Okay? Kaya napakahalaga ito. Napakahalaga ito. Kaya nga, ang sabi ng banal kasulatan ay ganito: meditate the Word, meditate the Bible day and night, so that you may be able to obey it. And this results to a successful life and a prosperous life. Okay? Ito ang tayong daan para tayo maging successful and prosperous. Alam nyo, simula't mula pa, kaya naligaw si Adan at Eva na ating pinagmulan ay nang dahil sa dinisobey niya ang kalooban, ang rules o ang principle na ibinigay ng Diyos sa kanya. Kaya nga po, ito po ang pinag-uutos ng salita ng Diyos. Kaya maririnig po natin yung sinabi ng ating Panginoong Jesus, men shall not live by bread alone, but in every word that comes out from the mouth of God. Napakahalaga kung paano tayo kumakain ng physical na pagkain. Patuloy din po tayo mag-aral, magbasa, makinig ng mga preachings. Okay? Para sa ikaayos ng anumang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos na position. Okay? So magpatuloy po tayo sa regarding government. Verse 4. For He is the minister of God. Kayo, na meron kayong katungkulan sa pamilya, sa company, sa church, sa government, ang tawag sa inyo ay lingkod ng Panginoon para ipatupad ang kanyang kalooban, para sa ikaulad at ikaayos ng anumang organization na iyong kinalalagyan, at lalo na ang ating gobyerno. Okay? Tingnan mo yung sarili, yung posisyon na hawak mo ngayon. Oo, pinagkatiwala lamang yan ng Diyos. Kapag hindi mo yan magagampanan, pilit mong labanan ang kalooban ng naglagay sa iyo dyan, malinaw ang sabi ng salita ng Diyos. Siya ang naglalagay, siya rin ang mag-aalis. Siya rin ay mag-aalis. Okay? Kung kaya pinapangunahan ko na po ang bawat isa. Let's do the right thing. Gawin po natin yung tama. At para magawa natin yung tama, meditate the Word. Pagbulay-bulayan mo, maging gabay mo ang salita ng Diyos para magampanan mo ang pinagagawa sa iyo sa position na iyong kinalalagyan. If thou do that which is evil, be afraid, for he beareth not the sword in vain. For he is the minister of God, an avenger, to execute wrath upon him that doeth evil. Pinag-uutos tayo ng Panginoon na itrato natin ng tama ang mga nasa posisyon. Huwag tayo lalabag sa gobyerno. Yan ang turo ng salita ng Diyos. Dahil may mga tao na inilagay ng Diyos
para magparusa kung labanan natin ang gobyerno na itinatag ng Diyos. May karapatan. Ang sabi po ng turo ng ating Panginoon, may karapatan ang bawat nasa kapangyarihan. Kung labanan mo, hindi ka magpasakop, pasaway ka, pilit mo labanan. Ang sabi ng salita ng Diyos, meron silang karapatan na ikaw ay parusahan sapagkat you want to overthrow the government. Dahil ang government is not from men. Ito ay in-establish ng ating Panginoon. Okay? So, paano po natin itrato ang mga nasa pamahalaan? Ang sabi ng banal na kasulatan, magpasakop para hindi ka maparusahan. Dahil kapag hindi ka nagpasakop, malinaw ang sabi ng salita ng Diyos. Meron silang karapatan para parusahan ka. Ngunit kung ikaw naman ay gumawa ng mabuti, meron din naman sila karapatan para ikaw ay i-reward, i-protect. Okay? Alagaan. Verse 5. Wherefore, ye must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience sake. Wow! Kaya kinakailangan na tayo ay magpasakop para hindi tayo maparusahan, kundi nararapat. Bakit? Diyos ang nagtatag. Kaya kung tayo magpapasakop sa kanila, sa Diyos tayo nagpapasakop sapagkat ang may-ari ng posisyong yan ay sa Diyos. Tanong, Pastor, Brad, Kuya, paano kung yun na mamahala ay ginagawa niya naman yung taliwas? Siya ay may pananagutan sa Diyos. Ang Diyos ang mag-aalis sa kanya. At tiyak, malinaw ang sabi ng banal na kasulatan na ang Diyos na nagtatag, ang Diyos na naglagay sa kanya, the same God ang mag-aalis sa kanya. Meron sa Old Testament, ang pangalan niya ay Nebuchadnezzar. Namahala siya. Kailang sa kanyang pamamahala, dumating yung punto, hindi niya ginawa ang kanyang pamamahala ayon sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po ba, si Nebuchadnezzar ay inalis ng Panginoon. Hindi lamang inalis, lahat ng kanyang kayamanan ay nawala sa kanya. Hindi lang yun, siya ay nawalan ng katinuan. Ang sabi po ng banal na kasulatan, doon po sa aklat ng Daniel, siya ay parang asal hayop. Nawala siya sa katinuan. Nasiraan siya ng bait. Ito po'y babala ng Diyos. Kung ikaw na iniluklok ngayon, nanalo ka sa halalang ito, babala po ito. Kailangan gawin mo ang lahat ng kakayanan mo. Ipatupad ang iyong tungkulin ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi kung hindi, ito sasabihin ko po sa iyo. Alam niyo ni si Nebuchadnezzar, nung siya'y nagyabang, noon din, nagyabang siya. Hindi niya kinilala ang Diyos. Diyos na naglagay sa kanya doon sa posisyong iyon. Nabuwal siya, inalis siya, at nawala lahat ng kanyang mga tinatangkilik. Nawala siya sa posisyon. Nasiraan pa siya ng bait. Ito'y warning sa lahat ng namamahala. Huwag kang magmalaki. Bagkus, doblehin mo pa ang iyong pananalangin. Kung ikaw ay opisyal ng gobyerno, doblehin mo pa ang iyong pananalangin, doblehin mo pa ang iyong pagluhod, pagpapasakop, at hihingi ka ng karunungan na galing sa Diyos. Dahil sa oras na kumilos ka ayon sa iyong sarili, tiyak maliligaw ka, at isang araw, I want to warn you,
pwede ka maalis. Kung ikaw'y nagmalaki dahil matagal ka na dyan sa pwesto, ito po sasabihin ko sa'yo, marami na po, hindi ko nababanggitin kung sino-sino, ang mga prominent families na nawala na, never heard na. At meron akong kilala, isang syudad dito sa Metro Manila, na doon ako galing, nung inalis na ng Panginoon sila sa posisyon. Naalis, merong tumakbo, 8 sa different position. Wala nang nanalo kahit isa. Bakit? Kapag ang Diyos na ang kumilos, wala ka na magagawa. Ngayon, kung ikaw ngayon ay nasa posisyon, alagaan mo na. Gawin mo na lahat ng pag-aalaga sa iyong pagtupad ng iyong tungkulin ayon sa kalooban ng Diyos. At huwag kang magmamalaki dahil ikaw ngayon ay nanalo. Huwag kang magmamalaki dahil meron kang ngayong position. I want to tell you this. Anytime, pwede ka maalis. Kung meron ka dapat gawin, bigyan mo ng kaluguran ang Diyos sa pagbibigay niya ng tiwala sa iyong hawak ngayon na posisyon. Okay? Verse 7. Romans chapter 13, verse 7. Render therefore to all their dues, tributes, to whom tributes is due, to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. Tayong lahat, ibigay natin ang nararapat na taxes sa ating gobyerno sapagkat ito ay pinag-uutos ng ating Panginoon. Ibigay natin ang nararapat na respeto sa ating mga magulang, sa ating mga boss, sa ating mga pastor, at sa mga nasa pamahalaan. Kakaiba nga lang yung pastor dahil utos ng Diyos is double honor ang gagawin natin sa pastor. Ngunit sa lahat ng position, pinag-uutos tayo ng salita ng Diyos na igalang natin ang namamahala sa pamilya, namamahala sa kumpanya, namamahala sa simbahan, at namamahala sa gobyerno. Yan ang sinasabi ng verse 7. Give honor to what is due. Fear to whom? Fear. Magkaroon tayo ng takot, magkaroon tayo ng paggalang, magkaroon tayo ng parangal. Bakit? Ang mga tao na nasa mga posisyon na yan, hindi sila ang ating binibigyan ng parangal, kundi yung Diyos na naglagay sa kanila doon sa mga posisyon na kanilang ginagampanan. Okay? So ito po yung tamang pananaw natin sa mga nasa pamamahala. Kaya nga po, ang sabi dyan sa Exodus 22:28, huwag ninyong mumurahin ang mga pinuno ng inyong bayan. Verse 22 ng Exodus 28, huwag ninyong mumurahin ang mga pinuno ng inyong bayan. Ulitin ko po, dahil sa ngayon parang napaka-trending po ang nangyayari ngayon sa Facebook. Meron tayong naririnig na hindi tama. Ang Diyos ay nalulungkot at pinag-uutos ng Diyos sa banal na kasulatan, Exodus 22:28. Huwag ninyong mumurahin ang mga pinuno ng inyong bayan. At doon sa Ecclesiastes 10:20, curse not the king. Huwag niyong susumpain. Huwag kayong magsasalita ng pagmumura, sumpa sa mga pinuno. No, not even in your thoughts. Kahit daw sa ating kaisipan, huwag natin papapasukin ang
pagmumura o sumpa sa ating mga leaders, sa parents, sa mga boss, sa mga pastors, at sa mga namumuno sa ating bayan. Ito ay turo ng Diyos doon pa sa umpisa pa nung lumang tipan. Mga kapatid, gusto ko pong bigyan ng babala ang bawat isa. Nung ginawa yan kay Moises, nagalit ang Diyos. Nagalit ang Diyos. Ulitin ko po. Kapag ginawa po natin yan, ang Diyos po ay hindi nalulugod at magagalit. Tinamaan po sila ng ketong at yung ilan sa kanila, binuka ng Diyos ang lupa para lamunin ng buhay ang mga nagsasalita laban sa kanyang mga lingkod. Ang sabi malinaw ng Romans 13 ng mga namumuno sa atin ay mga lingkod ng Diyos. 2 Peter chapter 2 verse 13. Alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan. Ulitin ko po. Alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan. Sa lahat ng inuluklok ng ating Panginoon, tayo po ay magpapasakop sa kanila dahil yung pagpapasakop natin sa kanila, sa Diyos tayo nagpapasakop. Bibigyan ko rin ulit ng babala ang lahat ng mga namumuno na inilagay ng Diyos sa respective position na inyong kinalalagyan. Follow the instruction of the Lord. Read your Bible so that you will rule, so that you will serve, so that you will minister the godly way. Because it is God who placed you, who gave you this opportunity to serve the community, to serve the nation, to serve the province na iyong kinalalagyan. Saan ka man. The city na iyong pinaglilingkuran. Ang Diyos ang naglagay sa iyo. Verse 14. 1 Peter chapter 2, verse 14. Isinubo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magpaparangal sa gumagawa ng mabuti. Sila ay mga lingkod ng Diyos, inilagay niya sila sa kanilang mga position para magbigay ng disiplina sa mga gumagawa ng masama at magbigay din naman ng reward sa mga gumagawa ng mabuti. In conclusion, doon po sa 1 Timothy chapter 2, verse 1, basahin ko po ito. I exhort, therefore, that first of all, supplication, prayers, intercession, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all goodness and honesty. Ang sabi po ng ating kapatid na si Pablo sa 1 Timothy chapter 2 verse 1, sinasabi niya, ipanalangin nyo, ipagpasalamat nyo, mamagitan kayo sa pamamagitan ng panalangin, itong mga nasa pamahalaan, namamahala sa pamilya, sa trabaho, sa school, sa church, at namamahala sa ating gobyerno, sa ating bayan. Ipanalangin niyo sila, sabi ng ating kapatid na si Pablo, para magkaroon tayo ng
mapayapang buhay at maka-Diyos na bayan. Ito po yung conclusion na nais ng Panginoon. Gawin po natin. Paano natin itrato sila? Let's obey, let's admit, and let us pray for them. In that way, we will have a peaceful family, a prosperous company, a prosperous nation, a peaceful and godly nation. Shall we pray? Dear Heavenly Father, I have done my part to your people. I have done my part to my countrymen, to my fellow men. Father God, I pray that this message will become part of our lives. Engrave, O God, this teaching. Engrave, O God, this message to every Filipino, to every family, to every company, especially for those who are in authority. Lord, I pray for the newly elected officials of our land. I ask you, Lord, to lay your hands upon them. Give them, O God, the desire to meditate your word day and night, so that they may be able, O God, to execute the authority bestowed upon them. Father, I ask you, Lord, to fill them with your Spirit. Enable them, God, to do your will. Enable them, Lord, to really live a godly life. God, cleanse their heart, cleanse their lives. Take away, Lord, any corrupt spirit, any corrupt traits, oh God, in the lives of our elected officials. Father in heaven, make them pure, make them righteous, cleanse their heart. I pray, God, for our president, our vice president, down to the lowest elected official of this government, of this nation. I ask you, Lord, to uphold their lives. I ask you, Lord, to guide them. Give them, Lord, the wisdom. Father, thank you. Thank you for your word this morning. I give you back, Lord, the highest praise, the highest glory, the highest honor. Thank you, Lord, for making this message as a guide to every one of us. I give you the praise and thanksgiving for guiding your servant, oh God, this morning. In Jesus' name. Everybody say amen. God bless everyone. Please share this message to as many as you can, especially to your FB friends. God bless us all. See you next Sunday. Bye.